Welcome back sa Cloud Garage. Halos isang taon tayong nawala. Ito ang ating Project Belta. Medyo napabayaan na. Simula kasi nung naplatan siya hindi na pinagawa yung gulong. Kaya hindi na to ginamit. Hindi na rin siya bumabiyahe pero pinapaandar at mini-maintenance pa rin naman to. Change oil saka charge battery pag hindi pinapaandar. So kung nakikita nyo yung spare tire pa rin yung nakalagay, i-revive natin tong project. Saka kung napapansin nyo yung side skirt, naaklat siya, no? Sumayad kasi yan. So, bubuhayin natin to. May napansin din akong umangat na tint. So, magpapalit tayo ng buong tint. Yung pinakamagandang available sa market ang ilalagay natin. So, irarab natin yan, the usual, kasi tayo lang naman ang nagme-maintain ng mga sasakyan. Very hands-on tayo, no? So, abangan nyo ang pag-revive natin dito. Mag-install tayo ng mga aftermarket parts kasi graduate na tayo sa catalog build, no? Ito, first step natin. Maglalagay tayo ng bagong mags kasi magpapalit na tayo ng goma, sabay na natin yung mags. BBS po yan, Original Japan, na may kasamang bagong air valves. So nakuha ko to sa Japan, isang beses pa lang yan nalagyan ng goma. So hindi pa yan nabugbog masyado, kumbaga isang beses pa lang na nakapag-mount ng goma dyan. Nakuha ko yan, may goma pinatanggal ko na lang yan sa Japan para makatipid sa shipping, no? So ito una natin isasalpak. Ang specs nito 15 inch by 7, yung offset niya is 33. Ang pangalan ng model nito is RG359 BBS, no? So sa BBS kasi kung ano yung pangalan, yun yung specs na makikita mo. Kumbaga, halimbawa, ito RG359, 15 by 7, tapos 33 ang offset. Kung RG508 naman, 15 by 6.5, tapos 42 ang offset. So, another example, RG357, 15 by 6.5, 37 ang offset. So, kung ano yung pangalan ng model, same na same ang width, saka offset. Ganun po sila. So, pag sinabing RG359, isang specs lang siya. Kulay lang po yung nag-iiba dyan. So, discontinued model na po ito mga sir, no? Itong RG359. Wala na pong 7-inch na lapad ang nilalabas sa market. Ang pinakamalapad nila is 6.5 na. So, meron din tayong official distributor sa Pinas, yung XLR Enterprise. Yung presyo nila dun sa 15 by 6.5, 37 offset is 138,400 pesos. So, yun yung SRP nila. Indent order yun. So, RG357 po yun mga sir. So, ito yung nabili kong goma. Nabili to sa MRF Telabastagan, no? Ayan, meron silang ICC sticker. Very original. Gawang Thailand po ito, hindi sila made in Japan. Usually kasi Thailand yung sa mga shop natin, no? So, ayan sila na mount na. Pero bago ko isasalpak yan, lalagyan ko muna ng rim sticker. Saka susulatan ko muna yung rubber. Para, kumbaga, medyo hindi mukhang stock dahil silver baka mukhang stock na naman. So, kung nakikita nyo, medyo meaty ang datingan natin, no? 15 by 7 po yan. Actually, medyo rare ang spec ng rim natin since discontinued na. Pero mas gusto ko yung 7-inch this time. Yung catalog mags kasi natin, 5.5 lang yon. Ibebenta na natin yon, no? Medyo may mga pyesa tayo na i-re-release na mula dun sa current Belta natin. Maliban dun sa mga body kits. So stay tuned kayo, ipopost natin yung details. So ayan, kung nakikita nyo, okay talaga. Kumbaga, very exciting pagka ganito. Mag-install tayo ng bagong mags, bagong goma, diba? So, maliban dito, sunod-sunod na to mga sir, no? This time around, tutuparin natin yung plano dun sa Project Belta. Kasi last year, alam ko, sinubukan natin pero hindi talaga kinaya. This time around, sisiguraduhin ko na magiging smooth dahil marami tayong pyesa na naghihintay na nasa stock room natin. So, bago natin i-proceed, ito, palitan muna natin ang ating hub-centric ring, no? So from 74mm, kailangan natin is 54.1 mm. So bumili ako ng separate na hub-centric ring kasi 74 yung kasama nitong mags na nabili ko. So meron silang kumbaga itong BBS, meron siyang parang locking mechanism na kakaiba. Meron siyang ring or parang alambre na kailangan mong sungkitin para ma-unlock siya. So pagka nalagay na yung ring dyan, yung hub-centric ring, hindi mo siya maaalis unless tanggalin mo tong parang alambre na yan. So ganun sila. Magkakaroon tayo ng separate video para sa mga BBS additional knowledge. Pero for now siguro ilalagay ko sa description yung link ng BBS Japan para makita nyo yung mga available na model doon. At kung nagpaplano kayong bumili ng brand new, pwede nyo kontakin yung official distributor natin. Ilalagay ko din yung link ng official distributor kung saan nyo sila pwedeng kontakin, no? So ayan, nilalagay ko na itong ating hub-centric rim na 54mm.
Kasi 54.1 mm ang ating kailangan dun sa ating Belta. So mostly Toyota ganun. And then bumili din ako ng official BBS sticker. Usually kasi red ang sticker ng mga rim ng BBS, pero ito special sticker to na original BBS, para teterno dun sa ating black na sasakyan, no. So, bale black gold ang kulay neto niyan. And by the way, ang gold pala, pagka nakita nyo dun sa mga center cap ng BBS, ang ibig sabihin ng gold is forged. Ibig sabihin, forged yung pagkakagawa ng mags, hindi sila cast. So pag kasi cast wheel sila, hindi dense yung material, yung aluminum, no? So, gawa tayong technical video para doon sa mga beginner, ma-engage sila doon sa mga ganong knowledge, para matuto sila kung paano yung tamang pagpili in terms of rigidity, no? So, ayan, bumili din ako ng center cap na black gold kasi red gold yung kasama doon sa nabili kong mags. Kasi gusto ko terno-terno eh. Wala naman akong red team doon sa sasakyan para yung tema pare-parehas. So, ayan, medyo, kung nakikita nyo, 3D yung BBS dyan na gold. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pagka silver yung BBS na nakalagay dyan, hindi sila forged wheels, no? Ganun po yun. So, tandaan nyo, yung forged wheel equates to more rigid, more stronger na wheels, saka magaan sila. Very lightweight. Tapos, by the way, mga sir, no, yung sa website ng BBS Japan na ilalagay ko, makikita nyo dun yung weight per model. So, ayan, sinulatan ko lang, nilagyan ko lang ng Cloud Garage na makikita nyo later on. And then, ang gagamitin natin na lug nuts, may mga natago akong lug nuts dito. Personal use ko to, isang beses pa lang na nagamit ito. Itong black sa black na case. Pares na TRD kasi yan, mga sir. Ito yung isa. Sa mga hindi nakakaalam, isa to dito sa mga medyo mahal na lug nuts sa Japan, no? Original TRD po yan, official release by TRD Japan. So, yan, makikita nyo naman yan. Mamaya ilalagay natin. So, ayan, meron silang lock nuts, no? Gagawa rin tayong separate video sa mga lock nuts kasi iba't ibang klase yung mga lock nuts. Marami ako niyan. Ipapakita ko kung paano yung ibang klase, no? Kaya stay tuned po kayo, mga sir. So, ayan, na-mount ko na yung isa. Saka nalagay ko na yung mga sticker. Natapos ko na rin yung pag-lettering ko doon sa tire wall. Ayan, Cloud Garage, kitang-kita. Kung nakita nyo ako sa daan, pot-pot lang kayo, mga sir. So, ayan, start na natin, no? Nalagay ko na yung isa to follow yung tatlo niyan. Then, medyo may mga kailangan din tayo i-repair dito. Very minor lang. Madali kasi i-maintain itong mga Vios or Yaris na platform, eh. Then, don't forget to torque. Usually, hindi nagtutorque yung mga tao. Mas maganda, naka-torque spec lahat ng mga lug nuts natin, no? So, ayan, nalagay ko na lahat. Napakaganda ng tindigan natin dahil sa lettering, no? Yung iba nababaduyan, pero tayo mukhang okay naman. Sort of advertisement na rin. So, yung nakalagay na spring dito, Modelista lowering spring, very conservative po yung drop nito. Papalitan na natin yan. Ibebenta na po natin itong Modelista lowering spring na to. Wala mang 500 km ang tinakbo nito, no? Kasi halos kakalagay lang bago matengga itong sasakyan. Ilalagay ko na yung pinakatatago kong lowering spring, no? Matagal ko nang tinago yun, 2019 pa ata. So, yun muna siguro for this video. Ayan, para makita nyo rin yung drop ng current spring natin, which is yung Modelista na yellow. Japan release po yan sa mga hindi nakakaalam ng Modelista. Sige, gawan po natin ng video yan. Mag-share tayo ng mga knowledge, no? Nagpalit pala ako ng external sensor for the TPMS. Hindi ko na muna kinonsider yung posibleng manakaw yung mga sensor kasi hindi naman gamitin itong sasakyan. Saka no choice naman ako dahil hindi kasya yung mga internal sensor dito sa ating bagong mags. Special kasi yung air valves nito, medyo mapayat sila. So yun na muna, mga sir. Stay tuned. I'll see you next time. Thank you so much.